Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya. At kung minsan, may mga pamilyang pinaghihiwalay na muling pinagsasama ng pagkakataon at ng tadhana. Ikaw ka barangay, gaano ka kahandang magbigay ng ikalawang pagkakataon at magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, lalo na yung mga malalapit sa puso mo? Dear Mama Mia, magandang tanghali sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Cha, 16 years old. Avid listener na po talaga ako ng Barangay Love Stories at umaasa ako na sana mapansin nyo ang kwento ng buhay ko na ipinadala ko sa inyong programa. And thank you in advance kung sakaling mapili nyo po na i-ere ito sa radyo. Gusto ko lang sanang i-share ang mga pinagdaanan namin ng Nanay Marico sa buhay. Alam ko na lahat naman tayo ay may mga malulungkot at masasakit na nakaraan. Lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na balang araw, lahat ng yun ay magiging alaala na lang at darating din ang sandali na mapapalitan yon ng mga kaligayahan. Hindi ko pa po naintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi tumigil ang nanay ko sa pagpapaalala sa akin na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, umaasa pa rin kami na magiging maayos din ang lahat. Aaminin ko na malaki ang impluwensya ng mga paalala niyang yun sa akin upang hindi ko maramdamang kulang ako kahit na wala akong kinamulatang ama, Mama Mia. Nay, nandito na po ako. O anak, mabuti dumating ka na. Mano po, Nay? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? May lagnat pa po ba kayo? Wala na. Effective yung gamot na pinainom mo sa akin kanina. Ay, mabuti naman po kung ganon. Nag-aalala po kasi ako sa inyo pero ayaw nyo namang magpaalaga sa akin. Ayun, buong araw ko kayong iniisip habang nasa school ako. Ikaw talaga. Siyempre, mas importante pa rin ang pag-aaral mo, nak. Di ba kamo may exam kayo? Nung isang gabi ka pa nga nagre-review eh. Kaya alam ko na mahalaga sa'yo yon. Pero mas mahalaga pa rin po kayo sa akin, Nay. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa inyo rito habang nasa school ako, di ba? Hindi ko po makakaya kung pati kayo mawawala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Maayos na naman si nanay. Tsaka hindi pa ako kukunin ng Panginoon dahil marami pa akong dapat gawin. Isa na doon ang igapang ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Kaya nga kahit maganda kuba na ako sa pagtatrabaho, titiisin ko. Alang-alang sa'yo, anak. Ay, nandun na po tayo. Pero wag niyo naman pong pagurin ng sarili niyo. Balita ko, hindi kayo kumakain sa tamang oras, tapos nagpapatuyo rin kayo ng pawis sa likod. Talagang magkakasakit po kayo niyan, Nay. Wala po ako lagi sa tabi niyo para paalalahanan kayo ng mga bagay na sinasabi niyo rin sa akin. Oo, tingnan mo tong batang to. Biglang ako naman ang pinagalitan. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaalala lang po ako. Hindi ba sabi nyo, kahit alam na natin ang isang bagay, importante pa rin na may nagpapaalala sa atin? Kaya nga kahit nanay ko kayo at anak nyo ko, hindi po ako magsasawa o mapapagod na magsabi sa inyo, nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ayoko may mangyaring masama sa nag-iisa kong magulang. Nakakataba naman ang puso na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo, nak.
Napakaswerte ko kasi dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka, sigurado nabaliw na ang nanay. Nay naman eh. Siyempre, mahirap na nga ang buhay tapos mag-isa pa ako. Ako rin naman po, masisiraan po ako ng ulo kapag nawala kayo. Kaya please lang po, sa susunod makikinig na kayo sa akin para hindi na rin kayo nagkakasakit. Baka po nakakalimutan nyo, nagkakaedad na po kayo. Naku, hindi ko naman nakakalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Hindi pa naman ako ulyanin. Saka huwag ka nang masyadong mag-alala. Tatandaan ko na ang mga sinabi mo, promise yan. Sige, Nay. Noted po yan, ha? Ay, o nga pala, Nay. May dala po akong pagkain. Birthday kasi ng kaklase ko, tapos pinapunta ako sa bahay nila. Pinagbalot din po ako ng handa. Matutuwa kayo kasi may spaghetti dito. Sandali lang po, ha? Maghahain lang po ako. Naku, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Tama po yun, Nay. Bumawi po kayo ng kain para lumakas po kayo kaagad. Mama Mia, matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Nasa sinapupunan pa ako noon ni nanay nang iwan niya si tatay dahil nananakit ito. At bago pa siya nito mapatay, naisipan na niyang umalis sa poder nito, kaso naiwan naman kay tatay ang nooy 3 taong gulang kong kapatid na si Ate Ellen. Hindi po alam ng nanay ko na pinagbubuntis niya ako noon at huli na bago niya yun nalaman. Kung tutuusin ay nalagay pa po sa alanganin ng buhay namin pareho nang lumabas ako sa tiyan ni nanay sa 7 buwan ng pagbubuntis niya. Tandang-tanda ko pa na na-ER ako at kinailangan niya ng malaking halaga para lang mabuhay ako. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin ako at si nanay, Mama Mia, dahil hindi kami noon pinabayaan ng may kapal. Sa pagpapatuloy po ng aming buhay ay nangangamuhan lang po si nanay at madalas kasama niya ako sa trabaho niya hanggang magkaedad ako dahil wala namang magbabantay sa akin. Kung hindi naman po siya magtatrabaho ay pareho kaming mamamatay sa gutom. Kaya nga kahit doble yung hirap, nagtiis po ang nanay ko para maitaguyod lang ako, Mama Mia. Bilang anak, walang araw at gabi na hindi ako naging proud sa taong nanindigan sa akin at gumanap ng parehong responsibilidad ng pagiging ama at ina. Sabi ng mga kaibigan ni nanay ay malakas daw kami sa Diyos. Pero minsan, Mama Mia, may mga pagkakataon na hindi pa rin nagsasawa ang kapalaran sa pagbato sa amin ng mga pagsubok sa buhay. Lalo na nga nang mamatay ang amo ni nanay na siyang may-ari rin ng maliit na kwarto na aming inuupahan. Nay, kanina pa po kayo malungkot at nag-aalala dyan. Ano po ba kasing nangyari? Kasi naman, narinig ko ang mga kamag-anak ng namatay kong amo na sila na raw ang mamamalakad nitong tinitirhan natin, nak. Naku, natatakot lang ako dahil baka paalisin nila tayo. Bakit naman po nila tayo paaalisin, Nay? Wala naman po tayong ginagawa sa kanila. Tsaka yung amo niyo po yung nagpatira sa atin dito sa paupahan niya. Nandun na tayo. Pero noon yun, nung nabubuhay pa siya. Ay. Anak, alam mo naman na sumasala tayo sa pag-aabot ng bayad natin ng renta rito, di ba? Pero pinagpapaumanhinan lang tayo nang namatay kong amo dahil naaawa siya sa ating magnanay. Kaso ngayon nawala na siya. Baka paalisin na rin tayo rito dahil hindi tayo regular na nakakapagbayad ng renta. Hindi naman po siguro nila gagawin yun, Nay. Alam naman nila na mahirap pa tayo sa daga, tapos papaalisin pa nila tayo dito. Tsaka ngayon lang naman po tayo hindi regular na nakakapag-abot dahil nagkasakit nga po kayo, tsaka hindi po nakakapasok sa trabaho. Sana nga mapagpasensya nila ang sitwasyon natin.
Nagsisikap naman tayo sa buhay na balang araw makakaahon din tayo sa hirap, nak. Kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti para makapagtapos. Hindi pa lang po yun nangyayari sa ngayon, pero mabilis lang naman po yung panahon. Pangako ko po, Nay, kapag meron na akong magandang trabaho, pag-iipunan ko po yung pagpapagawa ng bahay natin. Ikaw talaga? Maraming salamat, nak. Kasi lagi mong iniisip ang kapakanan ng pamilya nating dalawa. Pero bata ka pa. Hindi mo dapat masyadong pinoproblema ang mangyayari sa hinaharap. Ang pag-aaral mo ang dapat na inaatupag mo. Pasensya ka na kung nakapagsasabi ako ng mga hinaing ko at pangamba. Pero hindi ibig sabihin nun ipoproblemahin mo na rin ang mga bagay-bagay na dapat ako ang nag-aalala. Kung sosolohin niyo po ang problema at pag-aalala, mahihirapan po kayo, Nay. Kahit bata pa po ako, may muwang na po ako sa mundo. Alam ko po kapag malungkot kayo o may masakit sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa akin ang mga kinakatakot niyo. Wala man po akong magagawa sa ngayon, at least gumaan po yung pakiramdam niyo. Alam mo, nak, tama ka. Medyo nawala nga ang pag-aalala sa dibdib ko kasi nakwento ko na sa'yo. Kita nyo? Sabi sa inyo, kausapin nyo lang po ako eh. Kaya, Nay, wag na po kayo masyadong mag-alala ha, dahil hindi po mangyayari ang kinatatakutan nyo. Hindi po tayo mapapaalis sa tinitira natin kasi makakapagbayad naman po tayo sa mga utang natin. Tama yun. Bukas na bukas makikipag-usap ako sa kanila. Tapos mas dodoblehin ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho para madagdagan ang kita ko. Pero wag po kayong masyadong magpapagod, Nay ha. Aba, oo naman. Alam kong magagalit ka sa akin kapag nagkasakit uli ako. Hindi po, Nay. Magagalit lang po ako kapag pinabayaan yung sarili nyo. Maswerte ang nanay ko, Mama Mia, dahil nakakatagpo siya ng mga taong may mabubuting puso na siyang kinakasangkapan ng Diyos para mapadali ang aming buhay. At isa na nga po doon ang amo niya na nagpatuloy din sa amin sa paupahang bahay nito para aming tuluyan. Kaya lang matapos nga nitong mamatay ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kamag-anak niya na angkinin ang mga properties niya. Kasama na doon ang mga paupahan niya. At ang unang ginawa ng mga kamag-anak niya ay paalisin kami. Ang totoo, hirap po kaming makapagbayad ng renta ni nanay, kaya pinag-initan nila kami at sinabi sa amin na hindi sila ampunan. Nang mga panahon na yun, kahit anong pagmamakaawa ang gawin namin ay hindi nila kami pinakikinggan, Mama Mia. Naiiyak na nga lang kami ni nanay habang isa-isa naming dinadampot ang mga damit at gamit namin sa lupa na pinagtatatapon nila. Akala ko talaga, Mama Mia, ay matutulog na kami ng nanay ko sa kalsada ng gabing yun. Pero mabuti na lang dahil tinulungan kami ng kaibigan ng namatay na amo ni nanay na nakilala ni nanay matapos itong umattend ng burol ng amo niya noon. Sa awa ng Diyos, Mama Mia, meron kaming bubong na nasilungan at maayos na higaang tinulugan matapos kami niyang patuluyin at kupkupin sa bahay niya. Mama Mia, bukod sa pagpapatuloy sa amin ng kaibigan ng dating amo ni nanay sa bahay nila, ay binigyan din po niya ng trabaho si nanay sa pamamagitan ng pagbabantay sa tindahan niya. At hindi nga nagtagal ay nakaipon kami ng sapat na halaga ng pera para makapagrenta ng kahit maliit na kwarto, malapit lang din sa pinapasukan ni nanay. Walang hanggan pa rin po ang pagpapasalamat namin sa Poong May Kapal dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na aming pinagdaraan ng mag-ina, lagi pa rin po niya kaming tinutulungan. Kung kami lang po kasi ni nanay, sigurado ako na baka nasiraan na kami ng ulo dahil sa sobrang hirap. Nagsumikap si nanay sa pagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko at pagkain namin sa araw-araw, Mama Mia.
At bilang ganti, nagsisikap ako para makapagtapos nang sa ganon ay maibalik ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin simula bata pa lang ako. Naniniwala ako na deserve niya yon matapos ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay para lang mabuhay ako at madala sa mundong ito. Ang tanging hiling ko lang sa Diyos ay bigyan niya ang nanay ko ng mahabang buhay at mabuting kalusugan sa araw-araw. Nang sa ganoon, Mama Mia, ay magagawa ko pang bumawi sa lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin. Napakaswerte pa rin natin kasi meron pa ring mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon para tulungan tayo, no? Opo, Nay. Naniniwala po ako na merong Diyos na tutulong sa atin, lalo kapag kailangan natin siya. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mapaisip. Tungkol saan naman, Nak? Kung bakit po merong mga masasamang tao, katulad na lang ng mga kamag-anak ng namatay niyong amo na nagpaalis sa atin dun sa tinitira natin. Hindi po ba sila naaawa sa atin? Wala na po ba talaga silang konsensya? Bakit kailangan nila tayong tratuhin na parang maruruming hayop? Ay, Cha, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo pero wala na tayong magagawa kung ayaw nila na manatili pa tayo doon. Kung tutuusin, mas mabuti ang kalagayan natin ngayon eh. Nandun na po tayo. Pero paano kung hindi tayo tinulungan ng kaibigan ng dati niyong amo? E di sa kalsada po tayo natulog. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po ma-imagine na magpalipas tayo ng gabi sa kalye. Paano na lang kung may nangyaring masama sa atin dun, Nay? Paano na lang kung umulan ng malakas? Wala po tayong masisilungan at magkakasakit po tayo. Hindi naman yun nangyari kasi kinaaawaan pa rin tayo ng Diyos. Pero naisip ko, sana matagal na pong naawa sa atin ng Diyos, Nay. Ano naman ang ibig mong sabihin, Nak? Ang ibig ko pong sabihin, sana matagal na po niya tayong tinulungan na magkaroon ng sarili nating bahay para hindi na po tayo palipat-lipat. Kasi kahit sanay na tayo sa ganun, nakakapagod pa rin po eh. Anak, nasa ating mga gawa ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Katulad ng sinasabi mong pagkakaroon natin ng sariling bahay. Ang Diyos, patnubay natin siya at pag-asa para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Saka imbis na questionin mo siya, dapat nga magpasalamat ka sa kanya kasi hindi natin naranasan yung sinasabi mo na matulog sa kalsada o mapahamak doon, maulanan at magkasakit. Mapalad pa rin tayo dahil nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Sorry po, Nay, kung masyado po ako nag-isip ng hindi magaganda. Ayos lang yun, Nak. Lahat naman tayo dumarating sa punto na madadaig ng mga problema. Pero lagi pa rin nating isipin na lilipas ang lahat. Meron pa ring mga mabubuting tao na tutulong sa atin. Balang araw, gusto ko po ako naman yung tumulong sa kapwa ko kasi alam ko yung pakiramdam na nangangailangan. Mangyayari yon kapag nagsumikap ka at hindi mo kukwestiyonin ang plano ng Diyos sa'yo, anak. Oo, mahirap sa umpisa pero wala tayong hindi malalagpasan kapag kasama natin siya. Salamat po sa palaging pagpapaalala. Malaking bagay po yung mga payo nyo, lalo kapag nakakalimot ako. Ikaw din naman, lagi mo akong pinapaalalahanan. Saka, sino-sino pa ba ang magtutulungan? Tayong dalawa rin naman, diba? Opo, Nay. O siya, tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa tulungan mo na ako maghain doon para makakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobong sitaw, Nak. Talaga po, Nay? Naku, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko itataob yung kaldero. Mama Mia, naniniwala pa rin ako na likas na mabuti ang bawat nilalang ng Diyos. Kasi kahit mas marami yung mga masasama at malulungkot na balita sa telebisyon at social media,
ay meron pa rin pong iilan na mababait at pilit na nagpapakabuti. Pero minsan kahit anong pangaral sa akin ni nanay na lahat ng tao ay ganon o kahit paano ay merong kabutihan sa puso, hindi ko po yun mai-apply sa sarili kong ama. Bata pa lang ay lagi ko nang iniisip na masama siya. Kasi kung totoong mabait siya, hindi niya hahayaang masira ang aming pamilya. Kung totoong mahal niya si nanay, hindi niya ito paulit-ulit na sasaktan. Madalas naiinggit ako sa mga kaibigan ko na biniyayaan ng mabuti at mapagmahal na tatay. Naitatanong ko sa Diyos kung ano kayang pakiramdam na may tinatawag kang tatay o papa sa pamilya. Lagi-lagi pong iniisip ang mga bagay na yon pero ayoko namang bumalik pa si tatay sa buhay namin. Dahil pakiramdam ko ay mas magiging doble ang pasakit na pagdadaanan namin ni nanay. Kaya lang Mama Mia, mapagbiro talaga ang kapalaran. Dahil isang araw ay bigla ko na lang naabutan sa inuupahan naming kwarto ni nanay ang tatay ko, Mama Mia. Nay, sino po siya? Siya, anak. Siya ang tatay mo. Hindi ko po tatay ang taong yan. Wala na po akong tatay, di ba? Anak, huwag mo namang sabihin yan. Kaya nga ako bumalik dito para magsama-sama na tayong pamilya. Nagkausap na kami ng nanay mo at nagkapatawaran. At ano po bang palagay niyo sa akin? Na ganong-ganong kadali kayong patawarin? Nay, bakit niyo naman po pinatawad ang taong yan? Di ba malaki ang kasalanan niya sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba na sinasaktan niya kayo nung araw? Kaya nga umalis kayo sa puder niya at nakipaghiwalay? Anak, nakikiusap ako. Pakinggan mo muna ang tatay mo. Hindi na siya yung dating tatay mo na nananakit. Totoo yun, Tia. Nagbago na ako. At nagsisi na rin ako ng husto dahil sa ginawa ko noon sa nanay mo. Walang araw simula nung umalis siya sa bahay natin na hindi siya sa akin hinanap ng ate Ellen mo. Doon ko naisip kung gaano ako kasira ulo dahil hinayaan kong masira ang pamilya natin. Buti po alam nyo. Tiya, ano ba? Tatay mo pa rin ang nasa harapan mo. Huwag mo siyang bastusin dahil hindi kita tinuruan ng ganyan. Hindi ko po siya binabastos, Nay. Sinasabi ko lang po yung totoo. Hindi ko po talaga kasi maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang siyang umeepal sa buhay natin. Masaya naman po tayo na wala siya, di ba? Kaya naman po natin. Nabuhay niyo nga ako ng kayo lang tapos bigla-bigla magbabalik siya para ano? Buuin yung pamilya natin? Hoy Mama, para po sa kaalaman nyo, matagal na pong buo ang pamilya namin ni Nanay. Kaya hindi nyo na po kailangan bumalik sa amin kasi kaya na po naming dalawa. Pinabayaan nyo nga po kami noon eh. Tapos bigla-bigla, maghahabol kayo ngayon? Sinabi kong huwag kang bastos! Marie, tama na yan. Anak, sorry. Tia, anak, ayos ka lang ba? Huwag kayong lalapit sa akin, galit ako sa inyo! Galit din ako sa inyo, Anay! Sorry, nak, hindi ko sinasadya. Kung gusto niyo magsama po kayo, basta ako hindi ko pa matatanggap ang taong yan! Tia, sandali! Kakausapin ko na lang siya kapag kalmado na siya. Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung hindi na mabuo ang pamilya natin? Huwag mo na lang munang masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Sa ngayon, bumawi ka sa anak mo. Iparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo at desidido ka na mabuo ang pamilya natin uli. Sabihin niyo na masama akong anak dahil sa naging asal ko at pananalita sa tatay ko. Pero Mama Mia, masisisi niyo ba ako? Buong buhay ko wala akong itinuring na ama tapos bigla-bigla, walang pasabi na magbabalik siya sa buhay namin ni Nanay.
Kung nasikmura siya ng nanay ko na patuloyin sa pamamahay namin, kausapin at ituring na parang bisita, pues ako ay hindi. Ni ayaw ko siyang tingnan sa mga mata niya at ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi at pakiusap niya. Alam ko na may magsasabi dyan na tatay ko pa rin siya kahit pagbali-baliktarin ko man ang mundo. Oo, nandun na tayo. Nandun na tayo sa hindi mawawala na magkadugo kami at isa siya sa dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Pero nang mga panahong yun ay nagbibingi-bingihan ako, Mama Mia. Meron pa rin naman akong karapatang magalit sa kanya. Alam ko. Dahil sa pinaggagawa niya noon kay nanay. Muntik nga akong mamatay, di ba? Premature ako nang isilang ako ng nanay ko. At ang sabi ng doktor, malaking bahagi doon yung pananakit ng tatay ko sa nanay ko. Mama Mia, kinamumuhian ko po ang tatay ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero kahit sabihin niya pang nagbagong buhay na siya, ay hindi ako naniniwala. Mama Mia, hindi ko maintindihan ang nanay ko. Siya na nga itong ginawa ng masama ng tatay ko. Siya pa rin yung unang tumanggap at nagpatawad dito. Nang mga panahong yun, aaminin ko na kahit siya ay kinaiinisan ko. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit napakarupok niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-asawa ulit kung gugustuhin niya. Pero parang ang hirap tanggapin ang plano niyang pakikipag-ugnayan ulit sa tatay ko. Malakas talaga ang paniniwala ko na nagbalik lang si tatay sa buhay namin ni nanay para saktan lang siya ng husto. Marami akong tanong noon, Mama Mia. Tulad ng posible nga bang magbago ang isang tao at ma-realize niya isang araw yung mga kasalanan niya sa kapwa niya? Kung oo, bakit gusto niya pa ulit bumalik sa buhay nung taong nasaktan niya? Hindi ba niya alam na yung paghihiwalay nila ng landas ang pinakamabuting regalo niya para sa mga taong nagawan niya ng masama? Yun po ang eksaktong damdamin ko ng mga panahon na yun tungkol sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin. At kahit na nga sabik na sabik akong mabuo ang pamilya namin kasama ang ate ko, ay hindi mawala-wala ang takot sa puso ko na baka sa umpisa lang masaya ang lahat. Tapos mas masakit pala ang dulo. Anak, hindi ka pa ba nagugutom? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nakahain na dun sa mesa. Okay lang po ako, Nay. Hindi pa po ako gutom. Tsaka kailangan ko po kasing tapusin tong assignments ko eh. Deadline na po kasi sa makalawa. Ay, galit ka pa rin ba sa akin? Nay naman eh. Alam niyo naman po na hindi ko kayo kayang tiisin, di ba? Tsaka, hindi po ako galit. Naiinis lang po ako. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang inis mong yan. At pasensya ka na kasi binaliwala ko ang feelings mo, anak. Tapos nasaktan pa kita. Hiyang-hiya ako sa sarili ko matapos kong gawin sa'yo yun. Kasalanan ko rin naman po kasi naging bastos ako. Tama po kayo nang sabihin yung hindi niyo ako pinalaki ng ganon. Kaya palagay ko dapat lang talaga na sampalin niyo po ako. Ikaw talaga? Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok nung baby ka pa kasi sobrang selan mo kaya. Kaya pasensya ka na talaga, anak ha. Wala na po yun. Apology accepted. Pero Nay, ano po bang plano nyo?
sigurado na po ba kayo na may kipagbalikan kayo kay tatay? Ang sa akin lang naman po, paano po kung saktan niya ulit kayo? Hindi ko po siya mapapatawad pag nangyari yun. Nakikita ko naman sa tatay mo na sincero siya sa mga sinasabi niya sa akin, nak. Alam mo ba, nung nagkausap kami, humingi kagad siya ng tawad sa akin. Umiyak din siya at kulang na lang magmanikluhod siya sa harap ko. Inawat ko na nga lang kasi ayoko namang gawin niya yun. Oo, may kasalanan siya sa akin nun. Hindi pa rin naman mawawala yung takot sa dibdib ko na baka isang araw maulit-uli yung naranasan ko sa mga kamay niya kapag pinabalik ko siya sa buhay ko at sa pamilya natin. Kung mangyayari yun, hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo kung idadamay ka pa niya. Kaya nga nagdadasal ako sa Diyos. Humingi ako ng patnubay sa Kanya kung tama ang desisyon ko na bigyan pa ng tsansa ang tatay mo para makasama natin. Sa huli, magaan ang dibdib ko, anak. Kaya alam ko rin na tama ang desisyon kong yun. Bukod doon, miss na miss ko na ang ate mo, nak. Hindi ko siya nakita at nakasama ng mahabang panahon. Pero alam ko naman na hindi ko pwedeng ipilit sa'yo na tanggapin uli ang tatay mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Nay, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan nyo. At kung mas magiging masaya kayo sa second chance na binigay nyo kay tatay at sa pamilya natin, susubukan ko po na tanggapin siya. Nandun pa rin po yung alinlangan. Pero alam ko na sa likod po natin ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan kasi hindi naman niya tayo pinabayaan, di ba? Salamat, nak, dahil malawak ang pangunawa mo. Sobrang proud na proud ako sa iyo sa mga bagay na handa mong isang tabi alang-alang sa ating pamilya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Nay. At wala akong hindi kayang gawin para po sa pamilya natin. Matapos nga ang pag-uusap naming yun ni Nanay, aaminin ko na nahiya ako sa sarili ko at sa asal ko, Mama Mia. Hindi naman kasi talaga tama na hayaan kong mamayani ang galit sa puso ko, lalong-lalo na kung sa sarili ko pang ama. Hindi naman po talaga sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Siguro mas nangingibabaw lang sa akin yung takot dahil ayoko nang masaktan ulit kami ni Nanay, dahil sa pag-asa na mabubuo ulit ang pamilya namin. Pero mabuti pa rin ang Diyos, Mama Mia. Dahil pinatunayan niya sa amin ni Nanay na merong mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay kapag nararapat na ang panahon. At yun po ang pagkakabalikan ng mga magulang ko. Kitang-kita ko naman po ang efforts ng tatay ko makabawi lang sa amin ni Nanay. At mas maging mabuting padre de pamilya sa amin. Kaya kahit nasa pag-a-adjust pa rin ako ay hindi ko naman tuluyang isinarado ang puso ko na balang araw ay mapapatawad ko ulit ang tatay ko at mabubuo ulit ang pamilya namin. Mahal, sinuot ba ng anak natin yung bestidang binili ko? Oo. Alam mo, tuwang-tuwa nga si Cha nung binigay ko. Sabi ko galing sa'yo. Ayaw ngang bitiwan tapos panay-ikot dun sa salamin. Gustong-gusto niya yung damit, mahal. Ang ate Ellie niya pumili ng damit na yun para raw pareho sila. Naku, dapat pala isinama ko na rito ang kapatid niya para nagkita na sila. Kaso patapos pala ang klase ng panganay natin eh. Kaya bali ang mangyayari, dadaanan na lang natin siya sa eskwelahan mamaya. Ayos lang yun. Hindi na ako makapaghintay na makita silang mag-ate. Cha, anak! Kanina ka pa dyan sa banyo ah. Hindi ka pa ba tapos magbihis? Sandali lang po, Nay. Mukhang kinakabahan ang anak mo. Narinig ko po yun, Nay, ah. Wow anak, tama nga ang nanay mo. Bagay na bagay sa yung bestidang suot mo. Lalo kang gumanda.
Tay naman eh. Nagsasabi lang ng totoo ang tatay mo, nak. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Kanino ka pa magmamana? Sa akin lang naman, di ba? Totoo po yan, Nay. Kasi pareho tayong maganda. Excited ka na ba sa labas natin, nak? Opo, Tay. Gusto ko na kayong makasama pati si ate. Pero kinakabahan pa rin po ako kasi first time nating lalabas na isang pamilya. Nasanay po kasi ako na si nanay lang ang kasama ko eh. Huwag kang kabahan, anak. Dahil pamilya mo kami. Kumilos ka lang na natural para maging komportable ka. Ay. Sorry ulit kasi kailangan mo maranasan na lumaking walang kinikilalang ama. Bukod dun, ang dami niyo ring hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Ang totoo, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa inyong dalawa. Laki na lang talaga ng pasasalamat ko sa Diyos dahil tinanggap niyo pa rin ako sa buhay niyo nang bumalik ako. Naniniwala ako na mabuti ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sayangin ang pagkakataon na yun. Babawi ako sa inyo at gagawin ko makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Anak, ang tagal kong hiniling na mangyaring araw na to. Gabi-gabi, bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana makita ko na ulit ang nanay mo. Tapos nung malaman kong buntis pala ang nanay mo nung magkahiwalay kami, sobrang saya ng puso ko. Kaya nga na makita ko yung galit mo sa akin noon, nalungkot ako ng gusto. Pero hindi naman kita masisisi dahil karapatan mo yun, anak. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo ng nanay mo. Nakaraan na yon, mahal. At nagkausap na kami ni Cha. Matalino ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Tama po si nanay. Ang mahalaga po sa akin ngayon, mabuo po ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Cha. Mahal ko rin po kayo. Namin po ni nanay, Tay. O paano? Alis na tayo? Naghihintay ng ate Ellen mo, nak. Excited na yun na makita kayo ng nanay mo. Tara na po, Nay, Tay. Sunduin na po natin si ate. Mama Mia, alam kong sinabi ko na hinding-hindi ko mapapatawad ang tatay ko. Pero iba pa rin po sa pakiramdam na walang sama ng loob at hinanakit sa sarili mong mga magulang. Hindi po madali yung process ng trust na ibinibigay ko kay tatay para tuparin niya ang pangako niya sa amin ni nanay na magiging mabuting padre de pamilya na siya. Pero sa abot ng makakaya ko ay sinusubukan ko pong umasa na mas magiging mabait sa amin ang kapalaran at sa wakas ay tuluyan na kaming mabuo. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay masaya po ang aming pamilya ni nanay kasama sina tatay at ate Ellen. Kaya nga na-inspired ako na i-share ang Barangay Love Stories. I-share sa Barangay Love Stories ang storya namin para kaaliwan at kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Masaya po sa puso ang magpapatawad at masasabi kong magaan ang loob ko, Mama Mia. Pero palagi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana bigyan niya ng guidance ang pamilya namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Mama Mia, sakaling mapili niyo man ang sulat ko. More power po sa programa niyo at sana ay marami pa kayong maibahagi